Ma'am Marieta, kanina pa po naihanda ni na Sir Jonathan ang sakyan. Ano pong ginagawa? Ma'am, pumutok na po yata ang panubigan ninyo. Talaga bang hindi na magbabago ang desisyon mo? Aalis ka dito, kasama ni Puring? Ma'am? Huwag mo kong matawag-tawag na ma'am dyan! Iwanan mo ang asawa mo. Ano? Ma'am, hindi po ito ang panahon para dyan. Ang anak niyo po ay lalabas na. Tayo na po para maisugod kayo sa ospital. Iwanan mo si Puring. Ako nang bahala sa annulment niyo. Bibigyan ko din siya ng malaking alimony. Kahit parustayin niya yon, hanggang sa tumanda siya. May pangkabaong at pambili pa ng lupa sa sementeryo na matitira. Mawalang galang na, ma'am. Pero hindi ko po yun magagawa. Mahal ko po si Puring. Lintik na pagmamahal yan. Hindi kayo palalamunin yan. Pero ako, may pera ako at mahal kita. Kung pipili ka rin lang ng babae, yung mahal ka at may pera. Iba na lang po ang gustuhin niyo, ma'am. Mahal ko po ang asawa ko. Paano itong anak natin? Pababayaan mo ba siyang lumaki na walang ama? Mama, napag-usapan na natin ito ni na Sir Jonathan. Ng kuya ninyo, hindi po akin ang bata. Sa'yo ito! Sa'yo! Naiintindihan mo, ha? Nagsiping tayo ng isang gabi. Marami po ang nagpapatunay na ginapang ninyo ako. Ma'am, tama na po. Hayaan nyo namang manatili po ang respeto ko sa inyo. Tigilan nyo na ito. Talagang yan na bang sagot mo, ha? Ma'am, anong ginagawa ninyo? Tigilan nyo po yan. Naglabas ng punyal si Marieta at hiniwa pababa mula pulsuhan ang kanyang braso. Pagkatapos ay inilihis niya ang kanyang bestida. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang pagkababae at pilit hinigit ang sanggol niya palabas doon. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka mapupunta sa kahit na kanino. Kabel et Hadzati, kunin mong alay ko at puksain ang nagbibigay pighati sa akin. Huwag! Impakto! Puring! Takbo! Umalis ka na dito! Ipala mo kina Sir Jonathan ang nangya! Sa gabing ito, isinusumpa ko. Hahabulin kita! Hahabulin ko kayo! Wala sa pamilyang ito ang magiging masaya! Walang sanggolang mabubuhay sa pamamahay na to! Walang hiya! Huwag ako! Lumayo ka! Ados ng Mayo taong kasalukuyan, katatapos lang naming ibenta ang aming lumang bahay. Bahay ang tawag ko, pero mansyon ang tawag ng iba. Taong 2020 nang tuluyang sabihin sa amin ng isang albularyo na maaari na yung ibenta. Pero taong 2005, nang maayos namin ang problema ng aming ari-arian. Yun din ang taon na tuluyan na kaming nilisan ng aming lolo na si Jonathan, na kung tawagin namin ay Lolo Natnat. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pakitago na lang po ako sa pangalang Ranel. Hindi po ako handa na makilala ng mga tao at mapaugnay sa tunay na kwento ng aming pamilya. Minsan akong nagkwento sa mga kasamahan ko sa trabaho sa dating kumpanya na pinapasukan ko. Kinatakutan nila ako. May sa impakto ang naging bansag sa akin. Ang iba naman, lahing mangkukulam. Ang akin pong ibabahagi sa aking liham ay halaw sa mga tunay na salaysay ng aking lolo Natnat, ng aming katiwala at ng dalawa kong kaibigan
na nanilbihan doon noong tag-araw ng 2005. Parang mga engot ang kausap ko eh. Sinabi na local employment ang experience, tatanong pa ng any work experience overseas? Kainis. Chill ka lang, ang puso mo, madam. Alam mo, pansin ko, dumadami ang low comprehension kahit sa workforce. Nakakatakot. Baka mamaya kahit tapos ng college, salat pa din sa pangunawa. Panginoon ko. Oh, magmerienda ka na muna, Nurin. Si Tito Lino, nag-abala pa eh. Nakiki-internet na nga ako. Nako, Iha, kung gusto mo, dito ka na tumira. Matutuwa yan si Adi. Oo, matutuwa yan. Magkakaroon ng tigagising. Hoy, kung ikaw ang gigising sa akin, matutuwa talaga ako. Biruin mo, pang binubuni binibining Pilipinas ang ganda. Ah, ganon. Binubuni ha? Oops, wag kang susugod. May tawag ako. Sino? Bagong babae mo? Kilala ko? Sus! Selos naman agad siya. Hindi po, ayan oh. Referral. Eh di sagutin mo na, bilis! Adrian speaking. Oh, ganun ba? Sige. Oo, naiintindihan ko. Bad news? Ano pa nga ba? Impressed sa result ng application pati sa exam at service demo. Pero, hinahanapan ako ng professional experience sa abroad. O kaya sa sikat na hotel? Laging bigo. Ito si Adi at Noreen. Pare-parehas kaming tatlo na graduate ng BSHRM. Mga nangarap na magkapera sa pagiging tauhan ng hotel. Nalimutan namin na nasa Pilipinas kami. Hindi ganon kadaling makakuha ng trabaho. Para sa kanilang dalawa, yun ang sitwasyon. Iba ang akin. Mapalad ako dahil may kaya ang pamilya namin. Pero sina Adi at Noreen, breadwinner ng pamilya nila si Adi. Ulilang lubos naman si Noreen. Saan ang punta ninyo, Tito? Gabi na. Tita Juanita? Bakit po? O paano? Ayun na. O sige, tayo na. Noreen, mamaya ka na umuwi sa bahay. Aalis muna ako. May nalimutan kasi ako, Ricardo, para sa lulutuin ko bukas. Tinext niya ako, buti na lang may pang-reply pa ako. Akala ko check off na ako eh. O dyan na kayo ha. Parang magkaka-love life na yata si Tito Lino. Talaga lang? Ang hina mo talaga. Hindi mo ba nabavibes yung something sa dalawang yon? Ang lakas eh. Ewan ko sa'yo. Bago mo kaya intindihan ang love life ng iba, intindihan mo yung sa'yo. Trabahong matino nga, wala. Love life pa. Anong ipapakain ko doon? Application letter? Ay hindi, utang. Pakainin mo ng utang. Sa money changer kaya, nagpapalit ng tropa. Ha? Papalitan kita. Grabe kang mang-build up. Para kang wrecking ball. Basag na nga, pinupulbos mo pa. Ay! Maraming pwedeng mangyari sa dilim. Sa mga magjowa, gumagawa ng milagro. Sa mga bahay na walang bantay, nagkakaroon ng pagkakataon na makapasok ang akyat bahay. Ang mga batang makukulit at malilikot, nagkukwentuhan ng nakakatakot. Pero sa magtropang magkasama sa isang bahay, ano kaya ang pwedeng mangyari? Shemay! Brown out! Nurin! Nasaan ka? Nandito lang ako sa sofa. Kaysa akong hinahanap mo, flashlight yung hanapin mo. O di kaya posporo. Opo, kamahalan. Kita mo nang nakasalamin ako eh. Mahina ako sa dilim. Nako, nalimutan ko. Teka, ako na lang kukuha. Nasaan ba? Nandun sa may altar, sa may hagdanan. Aray ko po. Hoy! Anyara na sa'yo. Eto, plak na sa carpet. Buhay pa naman. Sumabit lang pa ako sa lamesa. Adi? Ikaw ba yung nagbukas ng pinto ng banyo? Hindi. Nandito lang ako sa may dining table. Oo, ulo ko na yan kinakapa mo. Ano ba? Ah, Narinig mo yun?
May nakapasok yata. Sino nandyan? Ako! Walang kapantay na takot ang lumarawan sa mukha ng dalawa. Sino bang hindi matatakot sa kalokohan ko? Sa gitna ng pangangapa sa dilim, biglang may bumulaga at tumawa na parang demonyo. Natural na piko ng dalawa sa akin, kaya bilang pagbawi, niyaya ko silang dalawa sa isang mamahaling cafe. Kinabukasan, hinayaan ko silang umorder ng gusto nila. Siyempre, ako ang may sagot. Sky's the limit pa. Thank you. Sa amin muna itong menu, ha? Baka may magustuhan pa kami. Seryoso ka dyan? Ang dami na naming in-order. Baka may magustuhan pa kami ka dyan. Oo nga. Halos mapuno na nga itong table, oh. Oo. Baka may magustuhan pa kami. Ang sabi ko. Dahil puro order nyo yan. Paano naman ako? Hindi pa ako na-order. Kahit isang tasang kape. Ay, order ka na din. Mamaya na. Isa pa, gusto kong malaman nyo na seryoso akong nahingi ng sorry sa ginawa ko kagabi. Okay na yon. Okay na yon, pero ako hindi okay. Kakainis kayo. Talagang nilimot nyo na may isa pa kayong kasama. Nasa banyo lang ako. Paano namang hindi, Ranel? Mahigit isang oras ka yata sa loob. Sinabi ko na sa inyo, ayaw lumabas. Halos mapiga ko ng t-shirt ko sa pawis. Kaka-soft drinks at junk foods mo yan. Kita mong tag-araw na. Kaya pandalas ka na ng pawis. Tapos, hindi ka magtakaw sa tubig. Oo na. Nanermon ka na naman, Lolo Adi. Pero, ba't mo nga ba kami niyaya dito? Nagyayaya ka lang sa mga gantong lugar kapag may gig ka para sa amin. Ang talas mo talaga, Nuri. Sana sa ibang bagay din matalas ka. Aray! Ano yun? Si Adi Nadali ko lang. Di ba, Ranel? Oo. Nadali lang niya. Kagaya ng nabanggit ni Noreen, ako ang kadalasang nagbibigay ng referrals ng trabaho para sa kanila. At sa kung bakit ako tinadyakan ni Adi, yun ay dahil matagal ko nang alam na patay si Adi kay Noreen. Hindi lang makaamin. At ngayon pa lang po, Madam Venus, gusto kong linawin na wala po akong gusto kay Noreen. Pero dream girl ko po ang tita Juanita niya. Sa tanong mo na rin, oo. May gig ako para sa inyong dalawa. Yun! Pero, stay in to. Saan naman? At gaano katagal? Summer lang. Sa isang mansyon. Go ako! Pero, gusto ko munang marinig nyo ang ibang detalye bago kayo kumagat sa offer na to. Sige. Medyo liblib ang lokasyon ng mansyon. Nakatayo yun sa malawak na private land. Hindi naman pahirapan ang paggawa ng basic needs dahil may dumadayo na tagadala ng lahat ng pangangailangan every 3 days. Pwede ding mag-request ng goods na gusto. Ibang klase, parang personal made na remote. Okay, tapos? May ibang staff din na kasama sa bahay. Maging ang isang katiwalang katulong ay kasama nyo doon. Paminsan-minsan, may family member na dadayo para lang sumilip saglit. Mangumusta, ganun. Mukhang okay naman. Ano pa? Sa trabaho naman, no pressure, basta ang usapan bago matapos ang summer. Natapos ng lahat. Yan ang gusto ko malaman. Anong inaasahang trabaho sa amin? Simple lang. Magpalit ng lahat ng kortina, sofa covers, tablecloths, mga punda at ng kobre kama. Kung may mapansin man kayo na tulo o kahit anong kailangan ng pag-aayos, ire-report nyo lang doon sa katiwala. Yun lang? Technically, oo. Basta ang usapan ay paggalawin ng bahay. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. May lunch break, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon. Wow! Grabing work conditions naman yan. Parang libreng bakasyon, may sweldo pa. Parang too good to be true. Anong catch? Ibang klase talaga yung intuition mo. Hindi pa din pumapalya. Sana sa babae ganyan ka din. Aray!
Pinamamalo oh. Mela mo kasi. Magtigil ka. Kapag yan nakahalata, lagot ka sa akin. Nakakatawa silang dalawa. Pareho namang gusto ang isa't isa, hindi pa mag-aminan. Sa tuwing babalikan ko ang laman ng diary ko, natatawa ko. Dahil kalahati noon, puro silang dalawa. Pakiramdam ko, nanay ako na nagtatala ng progreso ng mga anak ko. Tungkol naman sa tanong ni Adi, yun ang moment of truth ng job offer ko. Isang bagay na medyo nagalinlangan ako kung dapat ko bang sabihin. Tungkol sa tanong mo, Adi, tama ka, may catch. Hindi lang isa, may 2 bagay na catch. Ha? Equally bad. Sa totoo lang, pili kayo ng anong gusto nyong unahin ko. Ang tungkol sa work venue o ang tungkol sa preference nung may-ari. Ano ba meron sa lugar? Balitang minumulto ang mansyon at inaaswang din. Hindi nga! Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari kay Noel at Marieta. Base sa kung ano ang kwento ni Puring sa mga amo niya. Bakas sa mga mukha ni Adi at Nori ng pangamba. Siguradong uurong sila. Sino ba ang mga may gustong magtrabaho sa minumulto ng baliw na mangkukulam at inaaswang ng sanggol na inialay sa demonyo? Pero sa pagkabigla ko, hindi yun ang nagpaurong sa kanila, kundi ang pangalawang catch. So ano, ayaw nyo? Baka naman sa mga miyembro lang ng pamilya ng may-ari ng mansyon applicable yon. At saka, uso pa ba ang aswang ngayon? Mas kailangan ko ng pera, no? So ano yung second catch? Tanungin ko muna kayo. Kayo ba may mga karelasyon sa ngayon? Alam mong wala. Parehas sa sagot niya. May nagugustuhan ba kayong mga tao? Yung maapektuhan kapag nabalitang may karelasyon kayo. Hindi ko alam. Baka, siguro. Ano? Aba, sagutin nyo ko. Ba't mo ba kasi kami tinatanong ng ganyan? Nakakapikon ka. Ano bang catch? It's not like na gusto nila magtrabaho doon. Eh mga mag-asawa lang. Bingo! Natumbok mo, Norin. Ano? Bakit mo pa inialok sa amin? Ginagago mo ba kami, Ranel? Kailangan nyo ng pera, di ba? Kailangan nyo lang magkunwari na mag-asawa. Eh paano kung hanapan kami ng marriage certificate, aber? O ayan, wedding rings yan. Sukat sa inyong dalawa mga yan. Once na pumayag na kayo, ako nang bahala sa lahat. Ang tanging gagawin nyo lang ay pumunta doon at magtrabaho. Pag-iisipan ko muna. Talaga? Sayang naman ang oportunidad. Baka may makuha ang iba. Diba balak nyo din yung dalawa na magtayo ng negosyo? Malaking tulong to. May palaman eh. Bahala kayo. Walang sisiyan ha. Kapag naunahan kayo ng iba, bahala kayo. Hindi ko akalain na ang malinis kong hangaring makatulong sa mga kaibigan ko na magkaroon sila ng maayos na kita ang magpapahamak sa kanila. May ilang nagsabi na may ilang pagpaparamdam at ilang pagpapakita sa bahay namin. Pero akala ko kwentong kutsero. Kung alam ko lang na totoo, baka ako na mismo ang umurong sa alok ko. Lumipas ang ilang araw nakatanggap ako ng text mula sa dalawa. Pumayag sila. Kikita ang may-ari nito kung pauupahan bilang haunted house sa pelikula. Kung sakaling biglang lumutang ang ilang staff, instasin ano, hindi na kailangan ng harness. He, puro kayo kalokohan eh. Kararating lang natin, puro na kayo biro. Binili na tayo ni Tita Juanita. Iwasan daw natin na magbiro ng ganyan para hindi maakit ang kung ano man na lumapit. Ranel, nasaan ang sasalubong sa atin? Bukas pa. Pero ipinahiram na nila ang susi sa akin. Ba't hindi mo pa agad sinabi? Nagtitrip ka? Tinitingnan ko kung uurong kayo oras na makita nyo ang lugar. Di naman. Parang yung nagustuhan kong lugar na to eh. Sariwa ang hangin at maaliwalas. Buti kong ganon. Oh, tayo na sa loob. Dala ang aming mga gamit, pumasok kami sa loob ng ari-ariang malawak. Medyo malago na ang mga halaman. Tahimik din ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at ingay ng palaka sa paligid. Habang palapit kami sa front door ng mansyon,
Nakarinig kami ng biglang kalabog sa di kalayuan. Parang may bumagsak mula sa loob. Baka daga lang. Gaano kalaki ang mga daga dito para makapagpahulog ng gamit na kayang gumawa ng ganong ingay? Singlaki ng leon? Uurong na ako. Uwi na tayo. Ay hindi. Singlaki ng dinosaur. Wah! Ranel, ugali ba ng pamilya na may-ari nito na mag-iwan ng ilaw? Kahit walang tao? Hindi. Takaw sunog yun. Lalo at baka biglang umulan. Bakit naman? Ayun oh, may ilaw sa itaas. Nasaan? Wala akong makita. Nurin, may nakikita ka ba? Wala naman. Sigurado ka, Adi? Sigurado ako na may ilaw yung bintana na nasa dulo. Ewan, wala naman eh. Pero yung narinig ko, may aso dito? Wala. Kita nyo ngayong summer lang nabuksan ulit ang bahay na to. Baka may naligaw. Ipahanap na lang bukas kapag dumating ang hardenero ng mansyon. Oh, ito na tayo sa loob. May 13 silid dito. Pili na lang kayo. 13? 9 sa itaas, 8 guest rooms at master's bedroom. 4 naman dito sa baba, 3 kwarto at servants quarters. Hindi mapamahiin ang may-ari nito. Lakas ng loob mag-13. Balita ako. Dati na 12 lang ang mga silid. Nagpadagdag ng isa dito sa baba nang tumanda ang mga may-ari ng bahay. Kaya naging 13. Ah! Parang tanga itong mga to eh. Bakit kayo sumigaw? Eh ikaw, ba't ka din sumigaw? Nagulat ako eh. Natural sisigaw. Adi, bakit pinukurot ang braso mo? Anong tinitingnan mo dyan? Sabihin niyo sa akin na nakikita niyo din yan. Malapit sa may hagdan kung saan nandoon ang kwarto na inukupan ng matandang mag-asawa, may liwanag na sumisinag sa ibabang awang ng pinto. Marahan yung bumukas, kasabay ng mahinang mga yabag ng paang yapak. Isang figura ng babae na may dalang gasera ang lumabas doon. Nakaharang sa muka ang nakasabog niyang mahabang buhok na kasing kulay ng suot niyang animoy pantulog. Pumunit ang tili naming makapanindig balahibo sa kalagitnaan ng gabi. Hoy! Nagsalita ang multo! May mga lintik na to. Anong multo? Aling puring? Sino pa ba? Ako ba'y niloloko mo, ha? Bakit po ganyan ang ayos ninyo? Eh, nawawala kasi ang aking salamin. Huli akong nag-ayos ay doon sa kwarto ni na Sir Jonathan at Ma'am Ilya. Bakit po ba hindi kayo magbukas ng ilaw? Nakagasera pa kayo. Kala tuloy namin kung ano na kayo eh. Bakit hindi ako maggagasera? Pundido ang ilaw sa lahat ng parte ng bahay. Itong nasa may bulwagan lang ng mansyon ng maayos. Nang kumalma na kaming lahat, nagboluntaryo si Adi na palitan ng bumbilya noong kwartong nilabasan ni Aling Puring. Marahil ay naawa si Adi kay Aling Puring dahil naalala niya ang kanyang lola sa probinsya. Nasaan pong hagdan ninyo at mga pamalit na bumbilya? Sino bang mga ito, Ranel? Sila po ang mag-asawang maninilbihan dito ngayong tag-araw. Yung makakatulong ninyong patakbuhin ang bahay. Mag-asawa talaga? Sinabi mo eh. Ay, nasa kusina yung mga bumbilya. Sa itaas ng kabinet, sa dulo, sa bandang kaliwa. Ang hagdan naman ay nasa likod bahay. May pintuan sa kusina. Paglabas ninyo, nasa kanan lang yung hagdan. Sige po. Nurin, samahan mo kaya ang asawa mo. Baka kailangan ng tulong. Sige. Susundan ko na siya. Ranel, pauwiin mo ng mga yon habang wala pang gulo. Aling puring? Maloloko mo ninyo ang iba. Pero hindi ako. Walang relasyon ang dalawang yon. Kung meron man, siguradong nagpapakiramdaman pa lang. Maayos po ang mga yun. Masipag. Tapat din po. Mag-asawa ang kailangan.
Sinabi na din yan sa'yo ng Lolo Jonathan mo. Ako na pong bahala doon. Tsaka, ilihim niyo na po na apo ko ng pamilyang ito. Ay nako, Ranel. Ano bang problemang dinala mong bata ka? Sige na naman po, Aling Puring. Sa lahat ng apo ni Lolo Natnat, ako ang paborito niyo, di ba? Eh, hindi niyo na ba ako mahal? Ewan ko sa iyo, Ranel. Sagot mo ang mga yan, ha? Opo! Yay! Love pa din ako ni Aling Puring! I love you po! I love you din. Sa lahat ng apo ni Lolo Jonathan o mas nakasanayan ko na tawaging Lolo Natnat, ako ang pinaka-interesado sa mga kwento niya. Ako ang pinakabatang apo niya at isa kong ampon. Sabi ni Lolo, binili lang ako ng nanay ko sa isang taga Iloilo na walang pera at dalagang ina. Magkagayon pa man, minahal nila ako sa kabila ng pagiging kolokoy ko. Mga tipong halos nag-10 taon ako sa kolehiyo. Katulad ng sinabi ni Ranel, ako si Puring, ang katiwala ng pamilyang may-ari ng mansyon na to. Maaari niyo akong tawaging Aling Puring. Ako po si Adi at eto po ang misis ko na si Noreen. Oh, bakit parang nahihiya ka? Pasensya na po, medyo naninibago pa lang po. Bagong kasal pa lang po kasi kami. Bagong kasal? Ay nako, baka puro landian lang ang gagawin niyo dito. Hindi po. Subukan niyo po muna kami kung paano kami trumabaho. Kung hindi kayo masayahan, aalis kami nang walang reklamo. Bueno, kakagatin ko ang hamon mo, Adi. Magiging tapat din ako sa inyo kung nasiyahan ako o hindi sa trabaho ninyo. Umaga, Marso 2005, nagsimula ang unang araw ni Adi at Noreen. Unang ipinatrabaho sa kanila ang mga dulong kwarto sa second floor ng mansyon. Ang mga susunod na bahagi ay base sa kwento sa akin ni Adi at Noreen. Dito muna kayo sa master's bedroom. Ano mang problema na makikita nyo, sabihin nyo sa akin. Sige po. Nalimutan ko ang folding ladder. Kunin ko muna. Sige, pahanginan ko na muna ang kwarto. Oh, ganda ng tanawin. Nakabalik ka na? Ang bilis mo naman. Sige, simulan mo na yung pagpapalit ng bombilya. Patuloy na nagpaparaot pa rito ang yabag sa kahoy na sahig ng kwarto. Habang nagbubukas ng mga bintana si Noreen, dahil sa pagtataka lumingon siya para biruin si Adi. Dahil tahimik at hindi nagsasalita, ngunit paglingon niya. Ha? Anong... Adi? Nasaan ka? Ano nangyari sa'yo? Putlang-putla ka. Uy, anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Ngayon ka lang ba bumalik? Oo, bakit? Hindi ba kanina ka pa nandito? Hindi. Kababalik ko lang. Nagpatulong pa si Aling Puring sa pagkuha ng sinampay niya. Kung ganon, sino yung naglalakad kanina pa nang pabalik-balik dito? Ngunit hindi lang sa misteryosong mga yabag natapos ang lahat. Nang lumipat ng kwarto ang dalawa, si Adi naman ang nakaranas ng kakaiba. Sa pagkakataon na ito, hindi lang basta ingay ang narinig niya. Grabe ng alikabok naman ito. Naku, baka magdiretso na yan sa sipon. Naku, wag naman. Wala akong dalang antihistamine. Kuha muna ako na maiinom para mawala din yan. Baka nanunuyo na din yung lalamunan mo. O sige, parang kang puno na nga ng alikabok ang ilong at lalamunan ko eh. Salamat. Wow, ang bilis namin. Nakadalawang kwarto na agad. Ay, pagod na yata ako. Dahil sa pagod, nagdesisyon si Adi na sumubsob muna sa dresser na nasa loob ng kwartong nililinis nila ni Noreen. Nagulat na lang siya nang biglang parang may malamig na kung ano ang umihip sa batok niya.
Noreen? Ha? Wala pa siya? La! Bumuka ang pinto ng cabinet? Luz ba ang gisagra nun? Makaalis na dito. Aray ko! Anyari? Saan galing yun? Nangamoy lansa at bulok ang paligid. Kinaluan pa ng amoy asupre. Ibang klaseng baho na nanunuot sa kanyang ilong at tila ba nalalasahan ng kanyang bibig. Dahil sa nakahandusay na din naman siya sa sahig at tila paralisado ang biti ni Adi, ikiniling niya ang kanyang ulo upang silipin ang ilalim ng kama. Bigla ang pagbaha ng takot sa kanya nang makita niya ang nasa ilalim noon. Tiyanak! Tulong! May tiyanak! Tulungan niyo ako! Hoy! Hoy! Ate! Gising! Gising! Tiyanak! Anong tiyanak ka dyan? Nasaan? Nandiyan sa ilalim ng kama. Tapos kinagat ako sa leeg. Kinagat ka sa leeg? Oo, ramdam na ramdam ko nga eh. Anong itsura? Itsura? Sanggol na kinulubot ang muka. May matatalas sa ngipin. May pusod na nakalaylay. Ano ginagawa mo? Bakit mo dinudukot yung harap mo? Para bang ganito? Ha? Impacto! Wala ka lang kawala sa akin. Hindi! Nasaan na? May impacto dito. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Huwag kang lalapit! Hindi ka sinurin! Nagkukunyari ka lang! May sa impacto ka! Ano may sa impacto? Napapaliw ka na ba? Sa kagustuhan ni Adi na makaligtas, kinuha niya ang palaspas at iwanasiwas yon sa mukha ni Noreen. Bilang ganti, hinagip ni Noreen ang palaspas at walang pag-aalinlangan na binigyan ng malutong na sampal si Adi. Noreen? O ano? Matino ka na ba? Bakit? Ang ibig kong sabihin... Paakyat ako ng hagdan. Nakarinig ako ng mga kaluskos. Habang papalapit ako, naririnig ko mga ungol mo. Dinatnan kita na nakasubsob dyan sa dresser. Wala ako sa sahig? Wala. Wala kang inabot na tiyanak? Wala. Pero, ikaw bang nagbukas ng cabinet na yan? Hindi. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, nagdesisyon sina Adi at Noreen na huwag maghiwalay ng araw na yun. Kung saang kwarto nandoon si Noreen, naroon din si Adi. Kapag may kailangang kunin sa ibang parte ng bahay, magkasama na nilang pinupuntahan yun. Sa kabila ng takot at mga kakaibang pangyayari, ipinagpatuloy ng dalawa ang paglilinis at nakatapos ng 5 kwarto. Napahanga nila si Aling Puring. Kinabukasan, sa gitna ng agahan. Katulad ng ipinangako ko kahapon, sasabihin ko sa inyo kung nasiyahan ba ako sa inyo o kung palpak kayo. Tama nga itong si Ranel. Magagaling kayo. Sige lang, ipagpatuloy nyo. Salamat po. Pero, huwag nyo sanang mamasamain ang itatanong ko. Ano po yun? Kayo ba'y nakatulog ng ayos? Opo. Talaga? Aba, kay laki naman ang mga kulaban ninyo. Wala naman sa akin kung nagkakaroon kayo ng mga panggabing aktibidades. Basta siguraduhin nyo lang na may oras pa kayo sa pagtulog. Naku, hindi po. Diretso tulog po kami kaagad. Aba, nililinaw ko lang. Baka mamaya, humandusay na lang kayo dyan sa sahig. Mahirap tumawag ng ambulansya dito. Matapos ang umagahan ng atik naman ang iniutos ni Aling Puring. Nakisuyo din siya kung maaari na inspeksyonin nila ang mga gamit at kahon na naroon. Tingnan ang pwede pa at ilagay sa isang hiwalay na kahon
ang mga wala ng halaga na dapat nang i-dispatch siya. Sa dami ng gamit sa attic, inabot sila ng 2 linggo bago nila natapos ang pag-aayos. Pangatlong araw ng 2nd linggo ng... Saan mo naman nakuha yan? Saan nga ba? Teka, babalikan ko yung area. May parang maliit na compartment dito. Medyo nakabuka dahil naitulak ng ibang kahon. Yung maliit na swivel door. Gusto mo silipin mo mamaya? Adi, dapat ba natin itong buksan? Bakit? Parang ibang pakiramdam ko si Sang to eh. Tingnan mo. May parang mga nakasulat na kung ano sa tape. Oh, oo nga no. Parang yung mga Chinese ritual papers. Chinese ritual papers? Minsan ako nagtrabaho sa isang Chinese sa may Ongpin. Yung mga ritual papers nila doon, kawig nitong nasa kahon. Idinidikit nila yon sa mga bagay na gusto nilang proteksyonan. Parang seal? Oo, ganon. Kadalasan, sa masasa... Ay! Pucha! Ano yon? Parang doon sa likod ng pinto nang galing. Teka nga. Matingnan nga. Ano yung dala mo? Ito yung nakita kong nahulog sa likod ng pinto. Ang laki naman. Patingin nga. Noreen, tama na yan. Ha? Bakit? Nakakita na ako ng ganyan. Hindi maganda yan. Mabuti pa. I-report natin kay Aling Puring to. Hoy, halak ka. Bakit? Kumalma ka. Nanginginig ka, Adi. Naaalala mo ba yung sinabi ni Ranel? Yung tungkol sa kapatid na babae, nung may-ari ng mansyon na to. Oo, bakit? Minsan ako nagsilbi sa Quezon, di ba? Doon sa isang resort na nag-guest ng mga taga-Europe. Oo, nabanggit mo yun minsan. May isa doon, self-proclaimed witch. Parehong white magic at black magic ang gamit niya. May malaki din siyang libro. Kamukha niyan. Ah, ganun ba? Book of Shadows ang tawag nila sa ganyan. Dahil personal na libro ng mangkukulam yun. So, parang diary to. Ganyan-ganyan ang Book of Shadows ng Black Magic noong self-proclaimed witch na yun. Ano? Nabitawan ni Noreen ang libro. Sino bang hindi? Kahit sino matatakot kapag nakwentuhan ng tungkol kay Marieta. Tapos posible pa na natagpuan nila ang libro ng Mahika Negra niya. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, bumaba sila para hanapin si Aling Puring at sabihin ang natagpuan nila sa attic. Nakita nila ito sa may likod ng mansyon. Aling Puring? Bakit? Ay, naku po! Patay ng maingay na aso. Anong nangyari po? Patay na. Maingay kasi. Ganun talaga. Kapag maingay, dapat pinapatahimik, di ba? Bakit ninyo ako hinahanap? May nakita po kasi kami sa attic. Isang gagamba na kakaiba. Ipapakuha po sana namin sa hardinero. Alam niyo po ba kung nasaan? Baka nasa paligid lang. Hanapin nyo. Sige po. Hanapin na lang namin. Tayo na rin. Noel? Uminto si Noreen. Balak lingunin si Aling Puring dahil akala niya Noreen ang sinabi noon. Pero agad siyang hinawakan ni Adi sa kamay. Nang lingunin ni Noreen si Adi, isang iling lang isinagot nito. At hinila na siya nito palayo habang hawak pa din ang kanyang kamay. Walang lingong likod na iniwan nila si Aling Puring. Uminto lang sila nang marating nila ang harapan ng mansyon. Bakit tayo pumunta dito? At anong gagambang sinasabi mo kay Aling Puring? Wala naman tayo nakitang gagamba. Nakita mo ba yung aso? Naman! Pinaalala mo pa! Ba't kayo nagkaganon yun? Paano naatim ni Aling Puring natitigan niyo sa ganong estado? Hindi si Aling Puring yun.
Anong sinasabi mo dyan? Si Aling Puring yun. Tinawag pa nga ako, di ba? Hindi kanya tinawag. Malinaw ang sabi niya. Noreen. Ngayon sinabi mo yan, parang Noel yata ang pagkakasabi niya. Tama. Yun nga. Hindi ba? Noel ang pangalan nung... Oo, tama ka. Bigla na lang nabasag ang bintana ng atik. Nasaksihan pa namin yon ni Aling Puring na kasama kong bumalik galing palengke. Bagong baba kami ng aming inarkilang tricycle at nagbababa ng pinamili nang marinig namin ang ingay kasabay ng tilino rin at sigaw ni Adi. Kuya, eto ang bayad oh. Huwag mo nang suklian. Patulong na lang ako sa pagbaba ng mga pinamili namin. Aba, anong ginagawa ng mag-asawang yon sa harap ng mansyon? Tapos na kaya sila sa trabaho nila sa atik? Baka nagpapahangin lang po. Ay naku po, Ranel. Madali ka. Tingnan natin. Baka kung ano nang nangyari sa mag-asawa. Baka natatamaan ng bubog. Agad naming nilapitan ang dalawa. Pero sa pagtataka namin, ang mga mata nilang puno ng pagkabigla. Nahaluan ng di maipaliwanag na takot. Nang makita nila kami na papalapit sa kanila. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Aling Puring, kayo na ba talaga yan? Anong klaseng tanong yan? Ikaw ba'y natimang na ng tuluyan? Saan po kayo galing? Kinuha ko sa bayan ang ating mga pangunahing pangangailangan. Yasking si Tomas kasi. Napilipitan daw ng ugat sa gulugod. Kaya hindi na muna makakapaghatid. Nagpasama ako kay Ranel. Oh, anong nangyayari sa inyong mag-asawa? Parang takot na takot kayo ah. Hindi po ba? Nasa likod lang kayo ng mansyon kanina? Sa likod ng mansyon? Saan doon? Doon po sa may maliit na kaparangan na napapalibutan ng mga puno ng saging. At bakit naman ako pupunta doon? Hinding-hindi ako pupunta doon. Isinusumpa ko ang lugar na yon. Nang matapos ang palitan na yon, kinausap na ng dalawa si Aling Puring. Sinabi nila ang tungkol sa libro na nakita nila at sa kahon na natagpuan nila sa atik. Bakas ang pagkabahala at paglambong ng takot sa mata ng matanda. Hirap man sa pag-akyat, pinilit nito marating ang atik. Ngunit pagdating namin doon... Aling Puring, okay lang po ba kayo? Magiging ayos naman. Nasaan ang kahon? Nasa loob po, pati na yung libro. Sigurado ba kayo na hindi ninyo pinakailaman ang kahon? Hindi ninyo binuksan? Sumusumpa po ako. Hindi namin yung binuksan. Naku po! Anong nangyari? Bakit ganito na? Nakakatiri! Ay, Diyos na mahabagin! Tulungan niya nawa tayo! Tumambad sa amin ang kahon at ang libro na parehas bukas na. Sa ibabaw ng librong nakabukas ay ang asong nakita ni na Adi at Noreen. Wasak ang katawan na kahalintulad sa bagong katay na baboy sa palengke. Itinuro ng dalawa kung saan nila nakuha ang kahon. Ngunit nang amin yung tignan, sarado na ang pintuan ng compartment. O mas tamang sabihin na wala na talagang compartment. Nagpunta siguro siya dito kaya nabasag ang salamin na bintana nitong atik. Sino pong siya? Hindi ba't sinabi ninyo sa akin na may nakausap kayong kamukha ko? Opo. Pero kinutuban na po ako na hindi kayo yun. May kakaiba sa kanya eh. Parang mas matalas ang mata. Tapos medyo amoy asupre siya. May kakaibang kilabot din hatid ang mga mata niya kapag natitigan ka. Parang naaalala ko si Noel sa iyo. Ganyan na ganyan siya noon. Kapag nakikita niya si Mama Marieta. Pero ba't niya po tinawag si Adi na Noel? Marahil, yan ay dahil dito.
Kinuha ni Aling Puring ang kanyang wallet. Marahang inilabas ng isang larawang pinaglumaan na ng panahon. Isang lalaking gwapo, medyo tsinito, matipunong katawan at may ngiting nakakataba ng puso ang tumambas sa amin doon. Pamilyar sa aming lahat ang mukha niya, ngunit sa larawang inilabas ni Aling Puring, wala siyang suot na salamin. Sa madaling salita, para silang pinagbiyak na bunga ni Adi. Adi, sigurado ka bang hindi mo kamag-anak ng lalaki na to? Papasa kayong magtatay. Sigurado ako. Kahit ang posibilidad na magkamag-anak kayo ay hindi posible. Bakit naman po? Dahil noong gabing nilapan ng tiyanak si Noel, nagdadalang tao ako. Ngunit dahil sa takot sa aking nasaksihan ng gabing yon, nalaglag ang aming anak. Kaya imposible na magkaroon ng saling lahi si Noel. Naku po! Lorin, ang kasal ay isang sagradong bagay. Ito man ay ginawa sa simbahan o sa huwes. Ang kasal ay isang patunay na pinag-isa kayo ng tadhana at ng Diyos. Walang puwersa ang maaaring bumali noon. Opo. Ingatan ninyo ni Ade ang isa't isa. Manangan kayo sa inyong pananampalataya sa itaas. Wala siyang hindi kayang gawin. Basta manalig lang kayo. Naiintindihan mo ba? Opo. Batid ko na pare-pareho kaming tatlo ni na Adi at Noreen nang naramdaman ng sabihin ni Aling Puring ang mga katagang yun. Konsensya. Nakonsensya kami. Napariwala namin si Aling Puring na kasal talaga ang dalawa. Sa una nagduda siya. Pero dahil sa ipinakita kong marriage certificate at mga wedding rings na suot ni na Adi at Noreen, tuluyan na rin siyang naniwala. Iniabot niya ang kamay ni Adi at Noreen. Ang mga singsing na suot ninyo ay hindi lang palamuti. Yan ang tanda ng walang hanggan ninyong sumpaan. Anumang uri ng pangungusap o orasyon ng isang mangkukulam ay walang talab. Basta't panatilihin nyo lang ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Naiintindihan po namin. Kinabuhian kami ng sobra ni Marieta dahil sa kabila ng yaman niya, ng ganda niya, at lahat ng pang-aakit niya sa aking asawa. Hindi nagpadala si Noel sa kanya. Pero bakit po si Noel? Aminado po ako may itsura at katawan pong asawa niyo. Pero sapat po ba yun? Para ibenta niyang kaluluwa niya sa puwersa ng kadiliman? Dahil nainsulto siya ng sobra. Isang anak mayaman na may ganda, pera at katawang maalindog. Hindi matalo at maagawan ng katipan. Ang isang hamak na katulong, natalo siya sa lahat ng aspeto. Hindi niya natanggap yun. Nang gabing yun, hindi inaasahan ni Noreen na siya naman ang dadanas nang naranasan ng minsan ni Adi, ang patong-patong na bangungot. Buong akala namin mamamatay na si Noreen dahil kahit anong yugyug at sampal sa mukha at braso niya ay hindi tumatalab para gisingin siya. Ang mga sunod na pangyayari ay batay po sa ibinahagin sa amin ni Noreen pagkagising niya. Nasaan ako? Natutulog lang ako kanina. Nauna ako matulog sa kanilang lahat dahil sobrang antok ko. Makabalik na nga sa loob. Sarado? Adi? Ranel? Aling Puring, pabukas po ng pinto! Ano yun? Saan galing yun? Hindi! Naku po! Adi! Ranel! Tulong! Gumising kayo! Parang awa nyo na! May aswang! Nandito yung tiyanak! Tulong! Tulong! Wag!
Nagtagumpay ang tiyanak na makapasok kay Noreen. Mula sa puso niya na kinutkot nito at pilit pumasok doon. Ramdam na ramdam ni Noreen kung paano pumasok yun doon. Ang sakit, ang hapdi, ang pagkapilas ng kanyang pusod at ang paggalaw ng kanyang bituka sa loob. Ayon kay Noreen, naramdaman niya na napaihi siya dahil sa sakit na naramdaman niya. Dahil sa labis na pagkapahiya sa sarili, nagising siya. Masamang panaginip. Shit naman oh. Ano ako, paslit? Pasa ang kama? Nakakahiya. Baka pagbanyo na nga muna. Diretso ligo na din. Ay nako. Paano ko kayo ipaliliwanag ang basang kama? Diyos ko naman, Noreen. Nakakahiya ka. Katukin ko kaya si Adi sa kwarto niya para magpasama. Mamaya kung anong mamo sumalubong sa akin doon. Lumayo ka sa kwarto ni Noel. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay na to? Akin ang pamamahay na to. Layuan mo ang lalaking yan. Akin siya! Akin! Siguro naman ay magtatanda ka na. Huwag mong pinakikialaman ang hindi iyo! Napansin ni Noreen na amoy malansa ang paligid na may halo ng asupre. Naalala niya ang naging usapan nila ni Aling Puring sa atik. Mula doon, nagkaroon ng ideya si Noreen kung sinong babae ang kaharap niya. Hindi siya sa'yo! Matagal ka ng patay, Marieta! Hindi! Hanggat nasa puso ko ang pagmamahal ko kay Noel, mabubuhay at mabubuhay ako! Gihitin ko kaya itong dila mong ubod ng tabel para hindi ka na makapagsalita pa! Takot na takot ang impacta! Wala ka ng dila! Oops! Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo! Ang puso mo naman! Sa kahabaan ng gabi, pumunit ang makapanindig balahibong tili ni Noreen sa buong kabahayan. Si Adi ang unang rumisponde sa kanya. Panay ang yugyug niya sa babae, pero ayaw nung magising. Dinatnan ko sila na nasa ganong ayos at nakisigaw na doon sa pangalan ni Noreen, pero panay pa din ang ungol niya at hindi nagigising. Nang magsimulang manigas sa mga paa ni Noreen, doon dumating si Aling Puring. Anong nangyayari dito? Anong gagawin ko? Ayaw siyang magising. Tulungan niyo na po ako. Kanina pa ba siya ganyan? Opo eh. Kahit pa anong yugyug ko, ayaw pong gumising. Ayun po, naninigas ang paa. Ay nako, hindi ito maganda. Sobrang bilis na ng tibok ng puso niya. Mula sa kanyang leeg, hinubad ni Aling Puring ang isang kwintas na gawa sa lubid na may pendant na triangulo at may nakaukit na mata na napapalibutan ng sinag. Ipinatong niya yon sa dibdib ni Noreen at tinawag ito. Noreen, bumalik ka na sa amin. Ligtas ka dito. Lumabas ka sa bangungot na nagkukulong sa'yo. Tawagin mo ang asawa mo, Ate. Bilis! Noreen! Bumalik ka! Nandito ako! Hinihintay kita! Ate! Noreen! Ako to! Ikaw nga ba si Adi? Talaga ba? Hindi ako nagkakamali. Hindi ito guni lang. Nandito ka talaga, Adi? Oo. Nandito ako. Hawakan mong mukha ko. Oh. Eto ako. Oo. Ikaw nga yan. Ang matangos mong ilong. Ang mata mong malamlam. Ang labi mo. Ikaw nga ito. Dumating ka nga. Dumating
siya? Si Marieta. Sabi niya, mamamatay na lang ako, hindi kita nakakita. Dahil di mo malalaman anong nangyari sa akin. Takot na takot ako. Sobrang takot ko. Napansin ni Adi ang basa sa kama ni Noreen. Pinalabas niya kami ni Aling Puring para iwas sa pagkapahiya kay Noreen. Nung pabalikin nila kami sa loob, naayos na nila ang kalat na nagawa ni Noreen. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Nang masiguro namin na kalmado na si Noreen, iniwan na namin sila. Okay ka na ba talaga? Sa totoo lang, hindi. Magkahalong hiya takot. Dahil sa kama? Sinong babae sa edad ko ang nababasa pa ng ihi ang kama? Madami naman siguro. Nakakatakot naman talagang napanaginipan mo eh. Ramdam na ramdam ko ng halukayin ng tiyanak ang puso ko. Maging nang higitin ni Marieta ang dila ko. Shh! Tahan ka na. Mamamaga ng mga mata mo niyan. Adi, pwede ba samahan mo ako matulog dito? Huwag mo muna akong iwan. Natatakot ako eh. Siyempre naman. Hindi kita iiwan. Asawa mo ako eh. Dito ako sa sahig. Hahawakan kong kamay mo habang tulog ka. Sabi mo nga asawa kita, kaya bakit ka sa sahig? Dito ka sa kama. Malayo naman ang lugar kung saan ko nabasa itong kutsyon. At isa pa, nabaligtad na natin to. Kagaya ng hiniling ni Noreen, tumabi sa kanya sa kama si Adi at ikinulong siya sa mga bisig nito. Animoy pinoproteksyonan siya sa kung anumang uri ng kapahamakan. Naramdaman ni Noreen na bumigat ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Tinatapi kita. Silbing hele. Ayaw mo ba? Gusto naman. Swerte ng magiging asawa mo. Sana lang alam niya kung gaano ko siya pinahahalagahan. Good night, asawa ko. Mapansin mo na sana ako. Ang sumunod na araw ang naging dahilan upang tuluyang sukuan ng dalawa ang lugar. Nagpasabi ulit ang tagahatid ng pagkain at ibang pangangailangan ng mansyon na hindi pa siya magaling. Dahil umaga naman, nagpaalam ulit kami ni Aling Puring sa dalawa. Sa kasamaang palad, wala ang ibang tauhan. Linggo noon at mga umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Mukha namang di alintana ni Adi at Noreen ang pagsolo sa lugar. Magiging okay naman siguro kami ni Adi. Tapos na kami sa taas. Dito na lang kami sa ibaba gagalaw. Oo, kung sakali man, nakunod ay may mangyari, mananakbo na lang kami ni Noreen. Ay siya, sige. Mag-iigat kayong dalawa, ha? Babalik din kami kaagad. Tayong dalawa na lang. Sa tingin ko nga. Oh, paano? Trabaho na tayo? Sige, doon ako sa may library. Ikaw ba? Sa may kwarto na ginamit ng mag-asawang matanda. Sige, sigaw ka lang ha kung may kailangan ka. Ikaw din. Huwag hindi ah. Opo. Mga ilang oras pang nanahimik ang dalawa. Kapwa abala sa ginagawa hanggang sa tawagin ni Noreen si Adi. Dali-dali naman ito nagpunta kung saan naroon ang babae at nabigla sa mga nakita niya. Ano to? Ranel? Adi! Punta ka muna dito sa library! Bakit? Tingnan mo oh, si Ranel. Damn! Matagal na niya tayong niloloko! Hindi siya basta taga-refer. Miyembro pala siya ng pamilya na may-ari ng mansyon na to. Pero bakit niya naman tayo pinaglihiman? At bakit niya tayo itinulak sa kapahamakan? Yun din ang hindi ko maintindihan eh. Never tayong ipinahamak ni Ranel. Tanda mo pa ba yung may nanloko sa kanya? Sabi malinis na gig, yung pala pukpokan at hustuhan? Oo, tanda ko yon. Pinull out tayo ni Ranel. Nagbayad ba siya para lang makaurong tayo? Oo, kaya naguguluhan ako.
Ba't siya ginawa to sa atin? Ang mabuti pa, hawakan mo na muna ang picture na yan. Tanungin natin siya mamaya. Kapag sumagot siya ng bantilaw, bibigyan ko siya ng isang straight sa mukha. Normal ang lahat, pero pagsapit ng hapon, naging kakaiba ang pakiramdam nila sa bahay. Pakiramdam nila ay may gumagapang na kung ano at tila ba may nakamasid sa kanila na may mali siya at nais silang gawan ng masama. Nang mag-umpisang pumitik-pitik ang ilaw ng kabahayan at nakarinig sila ng kalabog sa mga kwarto sa itaas, nagpasya ang dalawa na lumabas at maupo sa harap ng mansyon. Parang ang tagal ng mga yun. Baka naman may inaasikaso lang. Hintay-hintayin natin. Adi, anong tipo mong babae? Wow! Nakakabigla naman ang tanong mo na yan. Bakit? Wala lang, napaisip lang ako. Bakit naman? Noong napanaginipan ko si Marieta, naisip ko na ba't ba patay na patay siya dun sa Noel? Okay, granted, ang pogi, matipuno at talagang lakas ng charm ng lalaki. Magkamukha kami nun. Well, kaya ka nga niya hinahabol di ba? Pero matuloy ko yung kay Marieta. Maganda siya, talagang maganda. Matangos ang ilong, malago ang itim na buhok. Papasang pang Miss Universe ang hubog ng katawan niya. Fan ka na ngayon ng mangkukulam? Puro kakalokohan eh. Oh, sige. Ituloy mo na. Di ba kahit ikaw maaakit sa kanya? Parehas lang kami ni Noel na hindi ang sagot. Ha? Sa aming mga lalaki, hindi counted ang mga talagang mahilig manuhog ng babae. Kapag nakita na namin si The One, yun na yun. Yung tipong may gumulong manadyosa sa harapan namin, si The One lang ang makikita namin. Ganun pala? Sa tanong mo naman, ang gusto ko sa babae, yung may pangarap. Yung cute kapag umiti, palabas sa buhay. Siyempre, given na ang panlabas na anyo. Hindi ko kailangan ng kamukha ni Linda Carter, basta wag lang kamukha ni Beast. Grabe naman sa Beast. Minahal ni Belle yun ha? Ba? Makatotohanan lang ako, no? Ang hirap kaya na tuwing gigising ka sa umaga, para kang maha-heart attack dahil sa pangit na katabi mo sa kama. Ang sama mo. Tingnan mo to, parang tanga. Tatanong tapos mamimintas. Kapag nagsabi ng totoo ang kausap. Sa katawan. Ayoko ng malamodel. Yung nakatusok ang buto. Bakit? Aba, kapag may ginawa kami sa gabi, kawawa naman ako. Ang sakit ng katawan ko kinabukasan. Kita mong tatama ang buto ng hips nun sa akin eh. Dapat may konting laman para mas masarap yakapin. Loko. Ano yun? Di ko alam. Teka, tumayo tayo. Mahirap mahuli ng kalaban. Tumayo ang dalawa at matiim na inobserbahan ang paligid. Ayon sa kanila, nangamoy halong panghi at lansa ang paligid. Kahalintulad sa amoy ng panubigan kapag pumutok na. May panakanak ang amoy din ng asupre at manamis-namis na nakakasulasok na amoy na bulok. Pumasok na tayo sa loob ng mansyon. Pero, Sa kusina'y diretso natin. Kukuha tayo ng asin at bawang. tatala ba yun? Parang gawa-gawa lang yun ng mga nagsusulat sa pelikula eh. Ano ba? Nagre-research din ang mga yun, ano? Sige. Tayo na. Kuha na, bilis. Malapit na rin. Heto! Takbo! Lumabas ang dalawa sa likod bahay gamit ang pintuan ng kusina. Doon ay mas masangsang ang amoy na sumalubong sa kanila. Lakad-takbo ang ginawa nila para lang makaligtas hanggang sa biglang may humawak sa paa ni Noreen at nadapa siya. Noreen! May humawak sa paa ko! Oo! Ako! Diyos ko po! Hindi kayo makakaalis, Noel. Akin ka noon. Akin ka ngayon! Baliw! Hindi kakayanin ng albularyo lang ang kaso mo. Kailangang albularyong psychiatrist.
Ang lakas ng amats mong mangkukulam ka! Hetong sa'yo! Noreen, pasensya na. Pero kailangan kong gawin ito. Binuhat ni Adi si Noreen at itinakbo palayo. Hindi tumigil si Adi hanggat hindi naaabot ang gate ng mansyon. Saktong dumarating ang arkiladong sasakyan ni Ranel. Oh, bakit umahangos kayo? Buhat mo pa si Noreen. Iuwi mo na kami sa amin, senyorito. Ha? Anong sinasabi mo? Pare-pareho lang tayong... Noreen, ibababa na kita ha. Huwag ka nang magsinungaling, Ranel. Alam na namin na apo ka ng lolo at tat mo. Ang Jonathan na may-ari ng mansyon na ito ay lolo mo. Pag-usap na muna tayo sa loob. Hindi na po kami babalik sa loob ng mansyon na yan. Kung ako sa inyo, magtawag na kayo ng pare. Pabindisyonan nyo na ang patong-patong yan. Pag-usapan na muna natin to, ha? Huwag kayong umalis. Malapit na din namang matapos ang usapan natin eh. Adi! Muntik na kaming maging apunan ng tiyanak! Pag-usapan! Ikaw kaya makaranas ang dinanas sa amin! All the while, Ranel, patay mali siya ka! Para ngayong hindi kaibigan! Mag-usap muna tayo. Alam kong mali ako pero desperado na din ako eh. Ginusto ko lang din na makapagbigay ng gig sa inyo. Na malaki talaga. At hindi pocket change ang ibibigay ni Lolo Natnat para dito. Ranel, the deal is off! Iuwi mo na kami! Nang gabing yon, hindi napigil si Adi. Hindi na din sila bumalik ni Noreen sa loob ng mansyon para kunin ang mga gamit nila. Nagpumulit na silang umuwi at pinagbigyan ko sila. Balido naman ang galit niya, Madam Venus, at alam kong mali ako. Na-underestimate ko ang bigat ng sitwasyon. Kung alam ko lang, baka ako na mismo ang nagsabi kay Lolo Natnat na sunugin na lang ang mansyon. Noreen, pakitingnan mo nga kung sino yon. Magandang umaga, Noreen. At mas maganda ka pa sa umaga, Juanita. Magandang umaga din naman. Ang aga mo ah. May usapan ba tayo? Wala pero gusto ko sanang makausap si Noreen. Tuloy po kayo. Bakit po? Noreen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong nangyari sa inyo ni Adi nung tinanggap nyo ang gig ni Ranel? Bakit po? Ang pamangkin ko kasi, ilang gabi na siyang hindi natutulog ng maayos. May mga pasadi na nalabas sa iba't ibang parte ng katawan niya. May ilang bakas din ng maliliit na kagat. Diyos ko po, Adi. Kapag naman nakatulog, bigla na lang siyang sisigaw. Parang takot na takot. Naliligo sa pawis. Hindi ko makausap ng tino. Nang tanungin ko siya, wala lang ang sagot. Yung panginginig, hindi yun wala lang, Noreen. Ang totoo po kasi niyan, Tito Lino, Noreen, huwag mong sasabihin. Adi? Ano wag sasabihin? Ano bang inililihim yung dalawa, ha? Wala po. Tayo na. Umuwi na po tayo sa apartment natin. Huwag niyo na pong abalahin na magtiyahin. Adi, alam mo na hindi ka abala kahit kailan. Pasensya na po. Hindi ka na iba sa amin. Kaya nakasasakit ng loob na iniisip mo na abala ka sa amin. Sorry po. Nag-aalala na si Lino sa'yo. Hindi ugali ng tiyuhin mo na manggulo ng ibang tao. Tita Juanita, ano pong gagawin ko ba? Ako po ang breadwinner ng pamilya namin. Kailangan ko maging matured. Kailangan ko maging matatag, umarting matanda. I need to be an adult. O ano kung breadwinner ka? Po? Ang pagiging matanda o adult katulad ng kasasabi mo lang ay hindi dahil lang sa breadwinner ka. Ang pagiging adult ay kapag wala ka ng masasandalan at ikaw na mismo ang sandalan. Tama yun, iho. Nandito pa ako, oh. Pwede kang magsabi ng problema mo sa akin. Natatakot po ako. Natatakot po ako na madamay kayo. Kaya ayoko magsalita. Hindi ba ganun ka din, Rin? Ayoko madamay si tita.
Hindi natin alam ang bigat na nangyari sa mansyon. Ano ba talagang nangyayari, ha? May multo, may aswang, maligno. Minolestya ba kayo ni Ranel? Paano po kung sabihin namin sa inyo na isang mangkukulam na baliw na may sa demonyo at isang tiyanak po ang humahabol sa amin? Ano? Isinalaysay ni Adi at Noreen ng buo ang dinanas nila sa mansyon. Habang nagbabahagi sila, walang sinabi si Juanita at Lino. Basta nakinig lang ang mga ito. Nang matapos sa pagkukwento ang dalawa, panabay pa silang inabutan ng tissue ng mga ito. Kaya pala parang may kakaiba sa bahay nitong mga huling ilang gabi. Pakiramdam ko ay may naglalakad dito sa baba kahit wala naman. Naglalakad? Oo, paruot pa rito. Tapos minsan, ang baho. Parang may nalimutan akong karne na tuluyan ng nabulok. Ako nga minsan nakakarinig ng mga boses, babae at sanggol. Yung babae parang boses ng may siraulo. Tawa ng tawa. Tinatawag ang pangalang Noel. Ho? Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? At paanong sasabihin? Wala ka nang ginawa kundi magkulong sa kwarto mo. Isa pa, hindi naman ako sigurado kung anong meron. Tuloy! Bukas yan! Tita Nitay, nakita niyo po ba si Brownie? Kagabi pa po namin hinahanap ni Lola Josie, pero di po namin makita. Kahit po anong tawag namin, di po nalapit. Anak ko, Letlet, hindi ko pa nakikita si Brownie. Huli ko siyang nakita nung kauuwi lang nitong si Ate Noreen mo. Magandang umaga po. Anong maganda sa umaga, Sir Ranel? May bagong gig ka na naman ba? Itutulak mo ulit kami sa aswang, sa tiyanak, sa mangkukulam, ganon? Adi, valid naman ang galit mo. Pakinggan mo lang sana ako. Hindi lang ako ang pinahamak mo. Pati si Noreen. Adi, kumalma ka na muna. Nandito si Ranel para magpaliwanag siguro. Tama ka na rin. Nandito ako para magpaliwanag at humingi ng tawad. Galingan mo, ha? Dahil kapag bantilaw ang paliwanag mo, babasagan kita ng muka. Kahit pa mag-iiyak sa akin si Noreen at magalit siya sa akin dahil binugbog ko ang lalaking gusto niya. Ha? Gusto ko si Ranel? Gusto ako ni Noreen? Ha? Ha? Mabuti pa mag-usap na kayo. Kami na ni Lino ang tutulong sa paghahanap kay Brownie. Oo, mabuti pa ka. Iniwan nila kami sa awkward atmosphere. Walang may gustong magsalita. Puzzled ang nakarehistro sa mukha ni Adi. Iya ang nakarehistro sa mukha ni Noreen. At ako, siguradong mukha akong gago. Dahil ako ang mas matanda, 5 years ang ahead ko sa kanila, ako na ang naunang magsalita. Dinala ko ng gamit nyo. Salamat. Pero hindi pa rin kita napapatawad. Oo, alam ko. Ba't mo ba kasi ginawa yun? Sa pamilyang yon, sampid lang ako. Ano? Ampun lang ako ng nanay ko. Sa isang taga Iloilo na nabuntis ng isang foreigner. Inilala ko ako ng sariling nanay ko, kapalit ng pera. Binili ako sa halagang 50,000. May ganun bang magulang? Malalaman mong iba't iba ang klase ng magulang. Palas ko lang sa akin. Nang mabili ako ng nanay ko, mahina daw ako. Pinalakas pa nila ako sa ospital. Grabe. Ang mas grabe, pinuslit ako ng nanay ko sa ospital. Dinukot, ganun. Anong kagaguhan naman yun? Di ba? Hinayaan na lang daw ni na mama. Pero matapos ang 3 linggo, pumunta yung babae na biological mother ko sa isang bahay namin sa Iloilo. Nagpapabayad siya. Ibibigay na daw ako. Pumirma din daw ng kasunduan. Ang sama naman niya. 75,000. Kapalit ko. Ang catch, mamamatay na ako. Kasi may impeksyon ang pusod ko. Halimaw yung nanay mo. Kaya nga siguro halimaw din ang ugali ko. Ipinahaba ko mga kaibigan ko. Etong tissue, oh. Ang pangit mo kapag umiiyak. Kagi.
Oh, bakit mo kami ibinenta? Kahit ampun lang ako. Minahal ako ni Lolo Natnat. Kasi sobra. Itong mga nakarang buwan, mahina na siya. Naikwento niya ng buo sa akin. Ang tungkol sa nakababata niyang kapatid na si Marietta. Tapos, Gusto ni Lolo na maayos na yon bago siya mamatay. Sabi niya, kung sinong apo ang makakalutas, lahat ng yaman at ari-arian niya, ito niya ibibigay. kaya natukso ka. Oo, kung maniwala kayo, hindi ko ginusto na mapahama kayo. Bahala ko na pasweldohan lang kayo ng malaki tapos ako mag-iimbestiga sa misteryo nung si Marietta. Malay ko ba na para pala kayong si Detective Conan na magnet ng gulo? Dumali ka na naman sa pagiging otaku mo. Pero biro, humihingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Patawarin niyo ako. Adi, ano na? Sige, magdasal ka ng 4 na milyong ama namin, 12 aba Ginoong Maria, 5 bilyong luwalhati. Ano? Inagago mo yata ako eh. Para kang gunggong na may paluhod-luhod pa eh. Grabe ka, Adi. Pero tol, huwag mo nang uulitin ha. Oo, pangako yun. Mabuti, bati na kayo. Nakakumpisal na ako. Kayo naman. Ha? Matagal ko nang alam na gusto niyo ang isa't isa. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw umami ni Adi. Akala niya kung gusto mo na rin. Pero ikaw, anong dahilan mo? Kasi, minsan sinabi ni Adi, gusto niya kapag nagjowa siya, yun na, diretso kasal natin. Ano masama dun? Minsan, binanggit mo din na gusto mo ng anak. Di ko kaya ibigay yun. May trauma si Noreen. Takot siyang magbuntis dahil namatay ang nanay niya sa panganganak sa kanya. Ang tatay naman niya ay sumunod din sa nanay niya, cardiac arrest. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang kumatok ang tiyahin ni Noreen. Nakita na si Brownie. Ay, mabuti naman po. Patay ng aso. Parang baboy na kinatay. Nang mapatahan si Letlet, inilibing na si Brownie sa may gilid ng apartment. Pagkatapos inutusan siya ng lola niya na libutin ang buong loob ng apartment ni Adi at ni Noreen. Walang naramdaman ang batang medium, pero may naramdaman siya kina Adi at Noreen. Wala po ako nakita sa mga bahay nila, Lola. Pero kay Kuya Adi at Ate Noreen, may nakasunod po eh. Ay, Diyos ko. Magagamot po ba? Magagamot naman, kaso ang totoo niyan, iho. Ikaw po, Kuya, ang pinagsimulan ano? Sabi po ni Kalbo, ng kalaro kong duwende, sa'yo daw po galing ang pumatay kay Brownie. At ang nasunod na masamang espiritu kina Kuya Adi at Ate Noreen. Sorry po talaga, Tita Juanita. Tito Lino. Maayos pa naman. Huwag mo nalang ulitin. Siya nga naman, Ranel. Ang mahalaga nalaman agad bago pa tuluyang napahamak ang mga kaibigan mo. Para matapos na ang gulong ginawa ko, isinama ko silang muli sa mansyon. Sa pagkakataong yon, sinama na namin ang manggagamot na si Lola Josie. Pagdating pa lang sa may gate, daig pa namin ang nakakita ng live poltergeist shooting. Dinig sa gate ang bagsakan ng gamit. Magkagayon pa man, hindi namin kinakitaan ng takot si Lola Josie. Parang ang natatawa siya eh. Sakto na, gabi tayo nakarating. Ihahanda na natin ang mga gamit. Pagkatapos ay pagpatak ng hating gabi kung saan bukas ang lahat. Sisimulan natin ang ritual ng pagpapagaling sa lugar na ito. Simulan na natin. Tinatawag ko ang espiritong hindi matahimik sa bahay na ito. Magpakita ka at makipag-usap sa amin.
tinatawagan ka ng lumikha. Inuutusan ka ni Bathala. Nakakakilabot. Nakakasulasok ang amoy. Ang baho naman. Masusuka yata ako. Marieta, magpakita ka. Tapusin na natin ang gulong sinimulan mo. Hoy, muchacha! Ang kapal ng mukha mo para tawagin ako! Palayain mo ng sarili mo, Marieta! Maawa ka din sa anak mong inabandona mo! Inalisan mo siya ng karapatang mabuhay nang dahil sa kasakiman mo! Kasakiman? Ano ang kasakiman sa pagmamahal, Puring? Nasasabi mo yan dahil ikaw ang pinili! Madali lang para sa iyo dahil ikaw ang ginusto ni Noel! Oo, ako nga! Pero kung pinili ka niya noon, alam ko, masasaktan din akong kagaya mo. Pero hindi ko ipagpapalit ang anak ko! Hindi? Ayaw kitang marinig. Huwag kang magparinig sa akin! Wala kang silbi! Hindi mo nagawa na maging aking si Noel! Alis! Lumayo ka sa aking salot ka! Hindi salot ang anak mo, Marieta! Ginawa mo siyang salot! Hindi! Hindi yan totoo! Ano ito? Hindi! Bakit lumalaki ang tiyan ko? Ayoko sa'yo! Magkain ka na! Impacto! Harapin mo na ang anak mo, Marieta! At bigyang katahimikan mo na kayong mag-ina! Noel, mahal! Sumama ka na sa akin, ha? Kita namin ni Noreen kung paanong nalambot ang tuhod ni Adi. At habang nakaluhod siya, unti-unti niyang iniabot ang kamay ni Marieta. Doon nakialam si Noreen. Umarang siya at hinarap si Marieta. Hindi siya si Noel! Siya si Adriatico! At hindi siya sa'yo! Hoy, bubwet! Huwag kang nakikialam dito! Ang lalaking yan ay akin! Hindi! Ang Noel na hinahabol mo, matagal lang patay! Pinatay mo siya! Hindi! Hindi yan totoo! Huwag ka sabing lumabas! Hindi kita anak! Ayoko sa'yo! Alam mong anak mo yan, Marieta! Anak ng isang lalaki na nakaniig mo dahil sa kalasingan mo. Handa ka niyang pakasalan. Pero iginiit mo na sa asawa kong si Noel ang nasa sinapupunan mo. Tumigil kayo! Noel! Mahal! Sumama ka na sa akin. Kailan man na hindi naging iyo ang Noel na yon? At para sa kaalaman mo, ang boy labo na to ay akin! Manood ka at mamatay ka sa igit hanggang sa kabilang mundo! Sa pagkabigla naming lahat, binigyan ni Noreen ng halik sa labi si Adi. Isang halik na inosente pero puno ng pagmamahal. Halos mag-iba ang buong mansyon sa pagsigaw ni Marieta. At si Adi, ayun, singlaki ng mga holen ang mata nang magbalik sa katinoan at natagpuan na magkahinang ang labi nila ni Noreen. Noreen! Gising ka na? Mabuti. Isaksak mo to sa kokote mo, ha? Akit ka na. Kapag pinatulang mo yung nalolokang multo na yan, gagawin kong bubis yung iyo! Akin ang si Noel! Hindi kita anak! Pinatay na kita! Nasusunog ako! Nasusunog ako! Kawawa naman siya. Hanggang huli, hindi siya minahal ng nanay niya. Ayaw niya tuloy umalis. Dahil di niya alam kung saan siya pupunta. Nilapitan ni Noreen ang operasyon at walang takot na pinangko iyon. Para bang nanay siya na iniabot ang bagong silang niyang sanggol. Habang patuloy sa pag-usal ng orasyon si Lola Josie,
kinausap ni Noreen ang aparisyon. Tahan ka na. Natatakot ka daw kasi wala kang mapuntahan? Sa akin, baka gusto mo. Maghihintay ka nga lang ng konti. Medyo mabagal ang future tatay mo eh. Pero pinapangako ko, mamahalin kita kapag dumating ka na. Hindi ako kasing yaman ng nanay mong una. Pero mayaman ako sa pagmamahal. Hayaan mo. Sisipagan ko. Para makarating ka kaagad sa amin. Adi? Makakatanggi pa ba ako? Hinalikan mo na ako eh. Hihintayin ka namin. Kaya naman pumunta ka na sa pupuntahan mo. Para magkita na tayo. Bago tuluyang nawala ang aparisyon, isang bulong ang aming narinig. Aurelio. Nanindig balahibo, pero hindi ang uri na nakakatakot. Parang tipong feel good na tindig po ng balahibo, Madam Venus. Pagkatapos noon ay biglang tumahimik ang mansyon. Tumigil ang paghangin at nawala ang nakasusulasok na amoy. Nawala rin ang pakiramdam ng mansyon na para yung may sariling buhay. Isa na lamang iyong tahimik na bahay. Tapos na. Napaalis na ang masamang espiritu at nabigyan na ng panibagong pagkakataon ng sanggol na inabandona ng kanyang sariling ina. Matatahimik na ang lugar na ito. Salamat po, Bathala. Kay buti po ninyo. Iinto mo na dito, Carlos. Iwan mo na kami. Enel, tinupad mo na ang pangako mo. Lolo Natnat, opo. Katulad ng ipinangako ko sa iyo, ikaw ang magiging nag-iisang tagapagmana ko. Sa iyo na din ang mansyon na ito. Adi, Noreen. Kilala niyo po kami? Paano niyo po kami nakilala? Wala nang ibang bukang bibig itong sagarating si Ranel kung di kayong dalawa. Maraming salamat sa pagtulong ninyo at sa pagpapatawad ninyo sa gunggong apo. May bonus kayo sa akin. Hiwalay pa sa bonus nyo. Salamat po. Marieta, pinakamamahal naming Marieta, patawarin mo kami na hindi ka namin napigilan. Alam kong hindi ka na mabibigyan pa ng panibagong buhay sa bigat ng iyong mga kasalanan. Pero hindi kita malilimutan. Mahal ka ni Kuya. Sana alam mo yun. Noong 2006 nang ikasal ang mga kaibigan ko. Sinagot ni Lolo Natnat ang kasal ni Adi at Noreen. Yun din ang taon na sa makabilang buhay din si Lolo. Nagpakasal naman sa huwes ang babaeng lihim kong minahal na si Juanita sa tiyuhin na byudo ni Adi. Nanatili kaming magkaibigang tatlo at naging ninong ako ni Aurelio Junio. Ipinanganak siya ng 11 araw ng Hunyo 2010. Ang mansyon na minana ko ay pinagkakitaan ko bago ko tuluyang binenta. Oo, pinaupahan ko yon sa mga gumagawa ng pelikula na naghahanap ng bahay na bagay sa katatakutan. Sa kasalukuyan, may ilan akong business at swerte namang nakakuha ng pwesto sa mga sikat na malls. Asawa? Wala pa. Kung sakali sana, kaya niyang tanggapin ang pagiging ampun ko at ang koneksyon ko sa mangkukulam at sa tiyanak. Eh di maganda. Pagmamahal, isa lang ang alam ko. Hindi natatapos ang pagmamahal. Kapag nagmahal ka ng lubos, responsibilidad mo din na matutunan na tanggapin kung hindi ka man piliin. Huwag tayong matakot magmahal, pero matuto tayong tumanggap ng pagkatalo. Hanggang dito na lang po, Ranel.